Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos dakpin si Juan, si Jesus ay nagtungo sa Galilea at ipinangaral ang mabuting balita mula sa Diyos. Dumating na ang takdang panahon at malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa mabuting balitang ito. Samantalang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na si Simon at Andres na naghahagis ng lambat. Sila'y mangingisda. Sinabi ni Jesus, "Sumama kayo sa akin at kayo'y gagawin kong mamamalakaya ng tao." Pagdakay, iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod sa at sa di kalayuan ay nakita niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa kanilang bangka at naghahayuma ng mga lambat. Tinawag din sila ni Jesus at sumunod naman sa kanya. Iniwan nila sa bangka ang kanilang ama kasama ng mga taong upahan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Mga kapatid, pagkatapos ng binyag ni Jesus, siya ay nag-umpisa na ng kanyang misyon. At ang unang ginawa ni Jesus ay magtalaga o pumili ng kanyang mga alagad o kasama. So ang pinili ni Jesus, sinabi sa ating ebanghelyo ngayon, na pinili niya ang mga mangingisda, hindi ang mga sikat na tao sa bayang iyon o mga pantas o mga mayayaman, kundi mga simpleng tao, mga mangingisda, at sinimulan niyang tawagin ang mga ito. At walang mga dahilan, sila ay sumunod sa Diyos, sumunod kay Jesus. Siguro marahil yung pag-anyaya ni Jesus sa mga ito, sa apat na itong mangingisda, no? Nang marinig nila ang tinig ni Jesus, siguro agad silang tinamaan, no? Yung kanilang mga puso sa pag-iimbita ng Diyos. So mahalaga para sa apat na mangingisda ang tawag ni Jesus. Tayo, minsan nga tinatawag tayo ng Diyos, hindi tayo tumutugon. Yung tinatawag tayo sa lalo na yung araw ng linggo, yung may mga dahilan na maraming gagawin, no? Pero kung tayo ay may misyon sa buhay, no, binibigyan ni Jesus o inaatasan ni Jesus sa ating sariling pamilya, meron tayong mga misyon. Subalit minsan nakakalimutan natin, no, na tumugon sa Diyos o minsan pinili natin na pag-aasawa, yung mga may asawa, minsan nakakalimutan ang tungkulin sa kanilang mga anak. Nag-asawa lang pero hindi alam ang misyon. Ang misyon ay pangalagaan yung kanilang pamilya, lalo na ang mga anak. So sa mga mangingisdang ito, sina Simon, no, Andres, si Santiago at si Juan, ang kanilang pagsunod kay Jesus, yung tinalikuran nila, yung kanilang hanap buhay. Tayo minsan din natin kayang talikuran, ibigay sa Diyos o maglingkod sa Diyos. Kasi marami nga tayong alalahanin sa buhay. Pero sila, sinabi sa Ebanghelyo, agad silang sumunod kay Jesus. Ibig sabihin, sila ay handang mag-alay ng buhay nila, ilaan ang kanilang panahon, no, sa pagsunod kay Jesus. So hindi madaling sumunod kay Jesus.
hindi rin madaling maglingkod sa simbahan, hindi rin madaling magsimba. Kasi pag magsimba ka, kailangan maligo ka muna, pumili ka ng magandang isusuot mo, kailangan kung malapit lang ang simbahan, maglakad ka pero nakakapagod para sa mga may edad na, at kung sasakay ka naman, sometimes mahirap sumakay. So maraming dahilan. Pero kung ikaw ay naniniwala sa Diyos, yung mga bagay na ito ay hindi mo aalintanahin o hindi mo iisipin. Kasi nga, gagawa ka ng paraan. Sabi nga, basta gusto, may paraan. No? Pero kung paraan natin yan ay para sa Diyos, magagawa natin. Ang Diyos mismo ang tutulong at ang isip natin dapat ihanda natin na dapat nakafocus sa Diyos. Kasi kung nasa bahay tayo, yung ating panahon ay nasa bahay. Pero kung tayo ay nasa simbahan, lalo na naglilingkod, dapat nakafocus din yung ating atensyon, yung ating pag-unawa, yung ating panahon din ay nakalaan na yan. No? Hindi ka magmamadaling umuwi kasi karamihan ng ibang nagsisimba, hindi pa natatapos ang misa, uuwi na agad kasi pupunta ng mall o mamamasyal. Meron panahon para sa mga ito. Pero isa lang yan, isang oras lang sa araw ng linggo, hinihiling sa atin. Kaya kung titingnan natin yung pagsunod ng mga mangingisda, no, sila ay pinili ng Diyos. Kung ikaw ay pinili ng Diyos, maging proud tayo, no? Na tayo ay pinili ng Diyos, tayo ay binigyan ng Diyos ng misyon sa buhay. No? Kasi kung hindi natin kaya, hindi naman marahil ibibigay ng Diyos. Marahil kung nahihirapan tayo sa mga ginagawa natin sa buhay, tutulungan tayo ng Diyos. Magdasal tayo, mananampalataya o maniwala tayo na may tulong na ibibigay ang Diyos sa atin. Yung paniniwala, yung sa sa perception ng isang tao, sa konsepto o paniniwala ng isang tao sa Diyos. Kasi kung wala kang paniniwala sa Diyos, hindi mo na gagawin mga bagay, hindi ka na magsisimba, hindi ka na gagawa ng mabuti, kasi hindi mo alam kung ano yung kahihinatnan, kung ano yung goal mo sa buhay, objective mo sa buhay, na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Alam mo kung ano yung kahihinatnan nito, alam mo rin kung ano yung matatanggap mong biyaya mula sa Diyos. Pero hindi tayo nakatuon sa biyaya lamang. Alam natin na tayo ay kinalulugdan ng Diyos. Tayo ay kinakalingan ng Diyos. Basta isipin lang natin ang Diyos sa bawat sandali ng ating buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.